Belen. Isang napakagandang paglalarawan ni Jesus nung siya ay baby pa, ni Joseph tsaka ni Mary, no? Katabi ng babying si Jesus. Pero alam niyo po ba, sa paglipas po ng panahon, nagkaroon ng misconception tungkol sa Belen. Ngayon, pag sinabi mong Belen, pagandahan, pabonggahan, no? Hindi na po na-retain yung tinatawag na dating kasimplihan po nito. Which is good naman po. Dahil sa panahon natin ngayon, we are celebrating the life of Jesus. Tama lang na pagandahin ang ating mga Belen. Okay? Pero what I mean is, nandoon pa ba yung diwa ng tunay na Belen? Saan po ba ang Belen? Ito po ay sa Bethlehem. No? Diyan po ipinanganak ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na si Jesus. Jesus came to die. That's the main purpose of His ministry for 33 years. Maganda po, alam natin, yung totoong kahulugan ng Belen. Sapagkat minsan, nagkakaroon na po ng misconception. Okay? Ng maling kaisipan tungkol sa Belen. Ngayon, pag nakikita po ng mga bagong generation ng Belen na pagkaganda-ganda, they might think na sa ganyang paraang ipinanganak ang Panginoon sa napakagandang Belen na ganyan. Hindi po. Ngayon, balik tayo sa Biblia. No? Ang Belen po ay isang lugar, no? Or Bethlehem, no? It means the bread, no? Parang may kinalaman sa bread, no? Diyan ipinanganak si Lord because He is the bread of life. Okay? Jesus is the bread of life. Pinanganak po siya sa Belen. Okay? At si Jesus pinanganak din in a very unpleasant way. Unpleasant po. Hindi po ganun kaaya-aya. Sapagkat nang ipag-utos po na magkakaroon ng census, ang mag-asawang si Jose at Maria ay nagsimula na pong maglakad, no? Sila po ay nag-umpisa na pong mag-travel. Mary on a donkey, kaya may kantang Little Donkey, Carry Mary, di ba? Tama naman yon. Dahil yung dala niyang baby sa sanggol ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, pagdating nila doon sa lugar na yon, no? Doon nga po inabutan na ang ina ni Jesus na si Maria. Sumakit na ang tiyan, humilab na. Doon po sa Belen, sa Bethlehem. Nga lang po, wala na po talagang bakante na lugar for them. Dahil nga po sa census, punong-puno ang mga inn. No, yung mga lugar na patuluyan, punong-puno po ng mga tao. Kaya ang nangyari na lang po ay sila po ay nakasumpong ng isang sabsaban. At doon ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. You might think nandoon si Joseph sa presence ni Mary nung isinilang niya ang Panginoon. Hindi po. Sapagkat ayon sa Biblia may nakalagay pong ganito. At isinilang niya, referring to Mary, at isinilang niya ang kanyang anak na panganay at ito ay kanyang ibinalot at inihiga sa sabsaban. Sino ang naghiga doon sa baby sa sabsaban? Si Mary. Hindi po si Joseph. Ngayon, ayon sa marurunong na Bible scholars, when they reach that place, yung nga po yung sabsaban na mabaho. At saka ang Belen po, pabahuan yan. Mabaho yung sabsaban. Mabaho po doon. Lugar ng mga hayop yan, di ba? Total, alam naman natin kung mga hayop ay nandyan, may kakaibang smell, di po ba? So doon sila pumasok. Malamang, ang sabi ng magaling na Bible scholars, pagdating nila doon sa lugar na yon, sabsaban, hihingi ng tulong si Joseph para paanakin si Maria. Ang problema, inabutan na siya, nanganak siya mag-isa. At sabi ng Bible, at isinilang niya ang kanyang panganay, at ito'y kanyang ibinalot ng lampin. Ihiniga sa sabsaban. Okay? So, ganun po yun. Malamang naman siguro may dala silang lampin, ano? Baka may magtanong dito, saan sila kumuha ng lampin? Malamang nag-travel sila. Alam nila mga anak yung si Mary. So, may lampin silang dala, pambalot sa bata.
Kung ano man yung pambalot na yun. Siguro maliit na kumot. Dahil alam, isisilang yung baby. O doon. Nung hiniga niya sa sabsaban yung baby, doon yung bata magiging warm. Kasi yung mga bunganga ng mga hayop, di ba, pag gumaganon, humihinga sila, nagiging warm yung bata. So kakaiba ang paraan ng pagkapanganak sa Panginoon. No? At bago pa siya isilang, masalimuot na rin po. Alam niyo po bang ilang babaeng nangangalo niya sa Israel? Pag nasumpungan ka nagdadalang tao na hindi yan sa asawa mo, ikaw ay babatuhin hanggang mamatay. Di po ba? At nung si Mary ay dalawin ni Gabriel, yung anghel ng Panginoon, at sabing manganganak siya, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi, kani Mary. Di ba? I am the servant of the Lord. Kanya. At nang tanggapin ni Mary yung alok ng anghel o yung sinabi ng anghel na napakaganda kay Mary na magandang balita, sinabi niya, I am the servant of the Lord. Be it done to me according to your word. Yun po yung very famous na word ni Mary. At after that, nagpuri si Mary, my soul rejoices in the Lord. My soul delighted in God my Savior. So si Mary nangangailangan din ng Savior. Alam niya yung kanyang ipapanganak ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang kanyang Savior. No? Kasi sabi ng Bible, for all have sinned and fall short to the glory of God. Kasama po doon si Mary. Pero yung kanyang isinilang, yun po ay gawa ng banal na Espiritu Santo. The moment na sabihin ni Mary, yes, I accept it. Be it done to me according to your word. Yan na. Simula na yan. At nakita siya ni Jose na buntis at kagampan. At si Jose kinonsider niyang iwan si Mary. Ngayon, kawawa si Mary, pag nalaman niya ng buntis na walang asawa, siya ay babatuhin hanggang sa mamatay. Pero, siyempre, laging on time si Lord. Kaya nagpadala si Lord ng anghel kay Joseph. Puntahan mo na si Maria, sapagkat ang kanyang dinadala ay ang pinakamakapangyarihan Diyos sa lahat na si Jesus. Kaya nagbangon si Joseph at pinakasalan si Maria. Yung dati akala niya magiging kahihiyan si Maria. Ngayon, isang karangalan na siya ang magiging foster father ng Diyos na makapangyarihan sa lahat habang siya ay nasa lupa. Hindi po ba napakaganda po nito? Amen? Amen po ba doon? So, yun po ang nangyari. At isinilang po siya sa isang mabaho at nakakadiri na sabsaban. So, balet. May kanta, alam niyo, gustong-gusto ko yung kantang The First Noel. The angel did sing. Ano po ba yun? Yung first Noel po ba, titingnan ko nga po, ito po ba ay copyrighted po ba ito? Or anong tawag dito? Or public domain na awitin? I hope it's a public domain. Kasi dapat kinakanta natin yun because alam niyo, napakaganda noon, The First Noel. Di ba? Nag-awitan ng mga anghel, ibinalita sa mga shepherds na dumating na ang pinakamakapangyarihan Diyos ng mga Diyos at isinilang bilang sanggol. Amen. Yun po yun. At ang maganda po nito sa paglipas ng panahon, okay lang bang magkaroon ng mga Belen? Of course. Napakaganda po. Actually, sa mga bahay po, pag may mga Christmas tree, ang una kong hinahanap, meron bang Belen? Sapagkat yung Belen, yun ang pinaka-heart ng Christmas. Alam niyo kung ba tinawag na Christmas? Christmas, Christmas. Hayaan mo na yung mas doon sa tabi. Importante yung Christ. Amen? Yun. Kaya nga po may Christmas. Eh, may nagtanong pa, pinagdiriwang po ba dapat ang Pasko? Nasa iyo kung gusto mong ipagdiwang. Ngayon may mga ibang Christian na hindi pinagdidiwang kasi ganit, may dahilan po sila. No? We respect that. Pero sa akin, dapat ipagdiwang. At sa ibang nakararaming Kristiyano, dapat ipagdiwang. Aba, kung ikaw nga na tao lang, nagbe-birthday eh. Yun pa kayang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Yun pa kayang birthday ng Diyos ang hindi mo pagdidiwang? Diba? Ganun lang naman po ang logic doon. Kung ikaw na tao, nagbe-birthday, aba, lalo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay naging tao. Si Jesus Christ po, tingnan po niya ito ha. Siya po ay 100% God, 100% man. Ang tawag po dito sa theology ay hypostatic union. 100% God, 100% man. God and man at the same time. Hindi maghihiwalay yan sa person niya. Jesus Christ
was a unique person. And is still a unique person. We will see Him face to face at the day of the rapture. Papakita ni Jesus sa atin ang kanyang tagiliran na may butas, inulos, at ang kanyang mga kamay na may mga butas ng pako. Tandaan nyo, wala na pong blood sa langit, pero may buto at laman pa din. No? Nasaan yung blood niya? Inoffer niya sa Diyos Ama nung siya ay namatay sa krus. Amen po ba doon? Yes. Si Jesus ngayon, nakaredy na po siya para kunin ang kanyang church. Anytime soon, anytime now. Kaya nagbibiro nga kami kahapon, aabot pa kaya ng Pasko ang 2025? Di ba? Alam mo, mag-rapture na. Pero alam nyo, i-claim na ninyo, hindi na tayo aabutan ng physical death. In Jesus' name, we declare, hindi na kami aabutan ng physical death. We will be changed according to the epistle of St. Paul. Di ba? Papalitan ng katawan natin. Pero yung mga patay na, syempre, bibigyan sila ng bagong resurrected body. Glorified body. Alam niyo bang perfect example ng glorified body si Jesus? When He resurrected. Ganun po yun. Okay? So, ang Belen, hindi po siya maganda, hindi siya mabango. Okay lang po ba magpabonggahan ng Belen ngayon? Abay, of course. Lalo na kung nasa puso mo, ginagawa mo yon dahil pinararangalan mo yung event ng pagkapanganak ng Panginoon. Siyempre, sa paglipas naman ng panahon, dapat naman maganda na yung mga Belen natin. Kasi, sa totoo lang po, pinaparangalan natin ng Diyos. Amen? Diyan, dahil pinanganak siya bilang baby, He lived 33 years, napakabata po niya, no? At siya po ay namatay at muling nabuhay, pumanik sa langit, at ngayon, naghihintay na lang po tayo para dagitin niya tayo. Anytime, papalitan po tayo. Tayo mga buhay pa papalitan niya. At yung mga namatay na, as I mentioned earlier, sila po ay bibigyan ng bagong resurrected body. Okay? Thank you po. A blessed Monday. I-claim natin na lahat ng magandang blessings mangyayari sa atin ngayong week na ito. Monday, start of the week, no? Let's start the week right, no? By clicking Daily Good Vibes videos and itaas natin ang pangalan ni Jesus, the name above all names. Anytime, darating na siya. Amen. God bless. Maranatha. Come, Lord Jesus.